Ang araw na ito ay tila isang ordinaryong araw sa Maynila. Ngunit sa likod ng magarabong mansyon ng pamilya De Castro, ang bawat sulok ay puno ng takot at pangungulila. Ang mga malalamig na pader ay naging saksi sa maraming masalimuot na pangyayari. Ang mga araw ni Liana Mariano, isang kasambahay sa mansyon, ay puno ng pagdurusa at pang-aabuso. "Liana!" Sigaw ni Mrs. De Castro mula sa kanyang silid. Ang boses niya ay puno ng galit. "Nasaan na ang aking paboritong tsokolate?" "Pasensya na po, Mrs. De Castro." Sagot ni Liana habang mabilis na pumapasok sa silid ng kanyang amo. "Nasa pantry po ito eh. Dinala ko na po sa inyong lamesa." "Isang simpleng gawain, Liana?" Sumagot si Mrs. De Castro na puno ng inis. "Hindi mo ba alam kung paano maghanap? Lagi kang nagkakamali." "Pasensya na po. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko." Sagot ni Liana at ang kanyang boses ay halos magpuno ng luha. Maya-maya pa, nagdadabog na bumaba ang dalagang anak ng ginang at mukhang galit na galit ito. Malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Liana. Napasinghap ang ibang kapwa kasambahay ng babae. "Istupida! Hindi ba't sinabi ko na mamahalin to damit ko na to? It's a limited edition!" Sigaw ng dalagang De Castro. Ang galit sa kanyang boses, hindi maitatago. Bahagya namang napakuyom ng kamao si Liana at nanatili lang na nakayuko sa harap ng babaeng galit na galit. "Pasensya na, senyorita. Hindi na po mauulit." Mahinang hinging paumanhin ng dalaga, kahit na ang katotohanan ay gusto niya itong patulan. "Yeah, you should apologize. Dahil kung hindi, hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin." Galit na sigaw nito bago itinulak ang dalaga at tuluyan itong lagpasan si Liana. "Lea, ayos ka lang ba? Sorry kasalanan ko tas ikaw ang sumalo. Halika, ikukuha kita ng ice bag para dyan sa pisngi mo." Nag-aalalang tanong ni Maya, isa sa mga kasambahay na may malasakit kay Liana. Hindi na bago ito kay Liana at sa iba pang kapwa niya kasambahay. Sa loob ng 2 taon, nasanay na dito ang babae. Mataas kasing magpasahod ang mga ito, kaya naman hanggat kaya nilang itikom ang mga bibig nila, ginagawa nila. "Ayos lang ako, Maya." Tinanaw pa ni Liana ang malayong figura ng amo niya. Simulat sa pool, mapang-abuso na ang mga ito. Ngunit ni isa sa kanila, walang may lakas ng loob na magsalita. "Sige na kayong dalawa. Doon nyo na lang yan pag-usapan sa kusina at maghahanda pa tayo para sa party ni Mrs. De Castro." Sabi ni Manang, ang matandang mayordoma. "Sige po, Manang." Sabay na sagot ng 2 babae at tumango. Ganoon din ang ginawa ng ibang kasambahay. Hindi ba natatakot ang pamilyang ito sa magiging karma nila? Tanong ni Lolita, isa pang kasambahay, habang ang isang kamay ay hawak ang ice bag na nasa pisngi ni Liana. "Hinaan mo ang boses mo, Lolita, at baka mamaya may makarinig sa'yo." Nag-aalalang banta ni Manang. "Anong pagkakaiba, Manang? Ni may marinig man sila o wala, pareho pa din dinadanas natin." Hindi umimik si Liana, ngunit napatingin siya sa kanyang refleksyon sa harap ng ref. Napakalaki ng ipinayat niya. Noong kauumpisa niya pa lang sa trabaho sa mga ito, may maganda siyang pangangatawan. Ngunit ngayon, may itim na ang ilalim ng mata niya, bahagya na ring lumulubog ito. "May pagkakaiba, Lolita. Kung may marinig sila, baka tuluyan ka maglahaw sa mansyon." Nagbabantang sagot ng matanda bago nito haluin ang niluluto. Kinuha naman ni Liana ang kutsilyo at itinuon na lang ang mga mata sa gulay na dapat hiwain. "Isa pa, Liana, pwede ba? Tigilan mo na yung pagsalo sa iba mong kasamahan. Hindi ka ba naawa sa sarili mo?" Bahagya lang kinagat ng dalaga ang labi bago muling itinuon ang atensyon sa mga gulay. Ang totoo, galit na galit si Liana. Kung may kaya lang siyang gawin, dudurugin niya ang mga ito.
Sa gitnang bahagi ng magarbong sala, ang party ng pamilya De Castro ay nasa rurok ng kasiyahan. Ang mga bisita ay abala sa pakikipag-usap, habang ang mga kasambahay nagtatrabaho ng mabuti upang mapanatili ang kaayusan ng lugar. Subalit sa hindi inaasahang insidente, ay nagdala ng isang piraso ng takot na tensyon sa loob ng mansyon. Si Liana, nakatayo sa tabi ng isang table na puno ng pagkain, habang si Carla, isang baguhang kasambahay, ay nagbabalik ng may empty tray sa tabi ng table. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas si Carla at nahulog ang isang malaking kasirola ng sauce na nagkalat sa makintab na tiles ng sala. Sorry senyora, hindi ko po sinasadya. Labis-labis ang pagsisisi ni Carla habang tinitignan ng sauce na kumakalat sa sahig. Ang mata ni Mrs. De Castro ay tila lumitaw sa nagliliyab na galit. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas matinding puot habang bumuntong hininga siya. Clean it. Utos niya. Ang boses ay tulad ng malamig na bakal na puno ng awtoridad. Sige ho. Sagot ni Carla na nanginginig. Ngunit bago siya makakilos, si Mrs. De Castro ay sumigaw ng mas mataas. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng nagngangalit na apoy. Gamit niyang walang kwenta mong dila! Ang mga bisita at kasambahay na naroroon, nagkaroon ng reaksyon ng pagkabigla at pagkagulat. Ang tunog ng pagtawa mula sa iba ay tila nagpapalakas sa kaguluhan. Ang mga mata ni Liana ay umiikot mula sa isang tao patungo sa isa pa. Ang kanyang puso ay bumibilis habang tinitignan ng hindi kapani-paniwalang eksena. Hindi po! Malakas na sagot ni Liana at ang kanyang tinig ay naglalaman ng pagkapahiya at takot. Ngunit may lihim na lakas ng loob. Huwag naman ganyan, senyora. Ang mga mata ni Mrs. De Castro ay lumitaw na mas mapaghiganti at ang kanyang galit ay nagiging mas matindi. Nagbago ang kanyang tindig at ang kanyang muka ay tila isang bulkan na malapit ng sumabog. Lilinisin niya ang kalat na yan o ikaw na lang gamit ang dila mo. Gigil na utos nito. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Bago pa makapagsalita si Liana, si Mrs. De Castro ay lumapit kay Carla. Ang kanyang kamay ay mahigpit na hinatak ang buhok ni Carla na nagdulot ng malakas na sigaw mula dito. Ang galit na senyora ay hindi nagpakita ng kahit anong awa habang pinipilit ang ulo ni Carla pababa sa kalat ng sauce. Ang bawat takbang ay tila nagpapaalala sa sakit ni Carla na tila isang paglapastangan sa kanyang dignidad. Senyora, tama na po. Pagsusumamo ni Carla. Ang kanyang boses ay puno ng pighati habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Ngunit hindi na kontento si Mrs. De Castro. Dila! Dilaan mo! Sigaw nito. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa buhok ni Carla. Pinipilit na paluhurin ito sa sahig. Si Liana, na hindi makatiis sa karahasan, lumapit ng mabilis. Ang kanyang puso ay tila tumatalon sa kanyang dibdib. Senyora, tama na po. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon habang sinusubukan niyang alisin ang kamay ni Mrs. De Castro mula sa buhok ni Carla. Bakit? Hindi mo ba alam na ito ang paraan ng pagdisiplina? Malupit na sagot ni Mrs. De Castro. Kung hindi mo gagawin ito, ikaw ang susunod at tatanggap ng ganitong pagtrato. Ang mga bisita, nakatingin na ngayon. Ang ilan ay tila nag-aalangan ngunit walang nagtatangkang pumagitna. Ang mga kasambahay ay nagkatinginan, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabahala at takot. Si Liana, nagdesisyon na huwag nang maghintay pa. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala para kay Carla at galit para sa kabangisan ng senyora. Sa isang matinding pagsisikap, tinanggal ni Liana ang pagkakahawak ni Mrs. De Castro sa buhok ni Carla at sa kabila ng panganib,
Mabilis na hinila ang ulo ni Carla mula sa kalat. Hindi po. Hindi ko na po kaya makita ito. Tama na po. Hindi ito makatarungan. Saad ni Liana at ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at takot. Ang galit ni Mrs. De Castro ay sumiko at ang kanyang mga mata nagliliyab habang sinusubukan niyang magpakatatag. Ang kanyang kapangyarihan ay tila nanganganib. At sa kabila ng lahat, nagpasya siyang bumalik sa kanyang pwesto sa mesa. Ang kanyang muka puno ng puot at pagkabigo. Ang mga tanawin sa loob ng opisina ng pamilya De Castro ay tila napakadilim sa kabila ng malamig na liwanag mula sa mga lampara. Sa gitna ng opisina, si Mr. De Castro at Mrs. De Castro ay nakaupo sa isang malaki at magarbong mesa. Ang kanilang muka ay puno ng kaseryosohan at pagkabahala. Sigurado ka na ba na ito ang pinakamahusay na plano? Tanong ni Mr. De Castro, at ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan habang tinitignan ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagdududa, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod. Oo, siguradong sigurado. Sagot ni Mrs. De Castro. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala at kalmado. Hihintayin natin ang tamang oras. Sa madaling araw, pag natutulog ng lahat, ilalabas natin siya. Wala nang makakakita sa atin. Ngunit paano kung may magtanong? Baka may mga magtanong kung saan siya napunta. Baka nga may maghinala. Siguraduhin mong walang makakaligtas na ebidensya. Ilagay natin ang lahat ng ebidensya sa isang lugar na mahirap patuntun. I-check mo ang bawat sulok ng bahay. Siguraduhin mong walang kahit isang maliit na detalye ang makakaligtas. Ang kanyang mga utos ay tila mga bala na naglalakbay sa hangin. Ang kanyang mga mata nagiging mas seryoso habang iniisip ang mga posibleng senaryo. Paano ang mga kasambahay? Baka may makakita sa atin. Tanong ni Mr. De Castro. Ang kanyang boses ay tila naglalaman ng pag-aalala. Basta! Siguraduhin mo wala silang makikitang impormasyon. Ilak ang lahat ng pinto at bintana. Ang lahat ng mga kasambahay ay nasa kanilang kwarto. Kung meron man magising, tayo ay tiyak na meron tayo may isip na paraan upang tiyakin na hindi nila makikita ang nangyayari. Ang mga pahayag ni Mrs. De Castro ay tila nagdadala ng higit na pangako at plano. Hindi ba't may posibilidad na magising ang ibang tao? Baka may makalabas na mag-uulat sa atin. Meron tayong plano para dyan. Meron tayong mga tao na nagmamasid. Kung may mga magtatangka mag-ingay, bibigyan natin sila ng babala. Ang lahat ng mga hakbang planado. Ang lahat nasa ating kontrol. Ang kanilang pag-uusap ay tila isang madilim na tango ng mga plano. Ang bawat detalye ay binibigyan ng pansin at ang bawat hakbang itinakda upang tiyakin ang kanilang kapakanan. Ang mga tauhan ng pamilya De Castro ay nagtipon sa harap ng kwarto ni Liana. Ang kanilang mga mata puno ng determinasyon at takot. Si Mr. De Castro ay nagkaroon ng isang maliit na bag na puno ng kagamitan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas niya ang bagay mula roon. Ito na ang oras. Kailangan nating magmadali. Sabi ni Mr. De Castro habang binubuksan ang silid ni Liana. Kailangan nating siguraduhin na wala makakaalam sa mangyayari. Ang mga tauhan ay nagpasya na walang ibang oras na makakagambala sa kanilang plano. Isang tauhan ang nag-aalala ngunit nagpatuloy. Nagdala ng mga kadena at mga takip sa loob ng silid. Si Mrs. De Castro nagbigay ng huling utos bago buksan ang pinto. Siguraduhin mong walang mapapahamak sa atin. Huwag ka mag-alala, magiging maayos ang lahat. Habang ang pinto ng kwarto ni Liana ay nagbukas, ang mga tauhan ay nagpasya na maging tahimik. Nakita nila si Liana na nakahiga sa kama. Ang kanyang mga mata ay tila sarado na sa pagod. Ang bawat paggalaw ng mga tauhan ay maingat. Ang bawat hakbang ay tila isang pagnanasa sa kanilang masamang plano. Si Mrs. De Castro naglakad patungo kay Liana.
Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan habang tinitignan ang babae. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit matibay ang pagkakahawak sa bag na puno ng kagamitan. Liana, gising na at meron akong iuutos. Nagising si Liana sa boses ni Mrs. De Castro. Dahan-dahang nagbukas ang kanyang mga mata. Napuno ng pagkabigla ang kanyang mata habang tinitignan ng kanyang amo na papalapit sa kanya. Senyora, ano nangyayari? Bakit po kayo nandito? Wala kang dapat alalahanin, Liana. Sagot ni Mrs. De Castro. Ang kanyang boses, puno ng kasamaan habang nilalapitan ng babae. Meron tayong mga plano na kailangan mong sundin. Hindi pa rin makapaniwala si Liana sa nangyayari. Ang kanyang sigaw ay nagiging mas malakas habang nararamdaman ng sakit sa pagkakalagay ng mga kadena. Napuno ng takot ang kanyang itsura. Hindi niya inaasahan ng ganito. Huwag po! Anong ginagawa niya sa akin? Bakit niya ginagawa to? Wala ka na magagawa, Liana. Sa madaling araw, ikaw ay ilalabas mula dito. Walang makakaalam. Tanggalin niyo na po to. Hindi po to makatarungan eh. Umiiyak na saad ni Liana. Huwag kang mag-alala, Liana. Sandaling panahon na lang. Saad ni Mrs. De Castro. Wala ka nang magagawa, Liana. Saad naman ni Mr. De Castro. Kailangan mong sundin ang plano namin. Ang lahat ng ito ay bahagi ng aming desisyon. Ang mga tauhan ay nagpatuloy sa pag-aayos ng mga kagamitan. Naglalakad din ito ng tahimik. Dala-dala si Liana na nakakadena at nababalot ng takot. Ang kanyang mga matay naglalaman ng luha at ang paay nakagapos. Ang bawat takbang ay tila nagpapasakit sa kanyang puso. Siguraduhin mong walang makakakita sa atin. Saad ni Mrs. De Castro. Oo, sigurado. Tinatapos na natin ang lahat ng ito. Walang makakaalam ng ating ginawa. Habang naglalakad, si Liana ay tahimik na nagmumuni-muni. Ang kanyang mga matay naglalaman ng determinasyon sa kabila ng kanyang sitwasyon. Nakarating ang grupo sa isang malalim na lugar sa kagubatan. Isang lugar na mukhang pinili nila upang itapon si Liana. Basa ang lupa at ang mga sanga ng puno nagiging hadlang sa kanilang daanan. Ang malamig na hangin nagdadala ng takot sa bawat akbang. Dito natin itatapon. Siguraduhin mo walang makakakita sa atin. Nagpatuloy sa pag-alis ng kadena mula kay Liana ang mga tauhan. Ang kanilang mga mata naglalaman ng pag-aalala. Ang bawat paggalaw puno ng pag-aalala habang binabalik ang mga kagamitan na naglalaman ng kasamaan. Nagbigay ng utos si Mrs. De Castro. Ang kanyang boses ay malamig at walang pakialam. Ilagay na siya sa lupa. Huwag tayo magtagal dito. Habang ang mga tauhan ay nag-aasikaso sa pagpapalibing kay Liana, ang kanyang mata puno ng pag-asa na mayroong makakaalam sa kanilang ginagawa. Sa malayo, isang mataas na puno. Naroon si Jude Barroso. Nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Ang kanyang mga matay puno ng determinasyon at puot habang tinatanaw ang madilim na kaganapan. Naglalaman ng galit ang kanyang puso sa kung paano tinrato ang dalaga na pinagmamasdan niya sa loob ng ilang panahon. Damn them! Saad ni Jude. Ang kanyang mga mata naglalaman ng pangako na hindi siya papayag na hindi mapanagot ang mga taong ito sa kanilang kasamaan. Ngunit bago pa man magpatuloy si Jude sa kanyang plano, nagpasya siya na maghintay at magmasid muna. Ang kanyang mga mata puno ng pag-asa na makakahanap ng pagkakataon upang iligtas si Liana. Magmadali tayo. Wala nang makakaalam sa ating ginawa. Ligtas na tayo. Habang ang mga tauhan ng pamilya De Castro tuluyan ng umalis, si Jude naman ay nagpasyang maglakad patungo sa lugar kung saan inilibing si Liana. Ang kanyang mga matay naglalaman ng determinasyon habang tinutuklas ang lugar. Nang makalapit,
nakita niyang malalim na hukay na tinambakan ng lupa. Liana! Saad ni Jude. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Jude? Nasabi na lang ni Liana sa kabila ng panghihina. Hindi kita iiwan. Saad ni Jude habang tinutulungan niyang alisin ang hadlang sa paligid ni Liana. Nagpatuloy si Jude sa pagtanggal ng lupa hanggang sa makalaya na si Liana mula sa hukay. Ang kanyang mga mata, puno ng galit, habang tinitignan ng mga sugat at dumi sa katawan ng dalaga. Liana, kailangan mo maging malakas. Saad ni Jude habang tinutulungan niyang itayo ang babae. Salamat, Jude. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi mo na kailangan pa mag-alala. Saad ni Jude habang tinutulungan si Liana na lumabas mula sa kagubatan. Habang ang gabi ay patuloy na lumilipad, ang pag-asa ni Liana unti-unting nagiging mas maliwanag. Sa isang lumang bahay na nasa gitna ng kalikasan, si Liana, na ngayon ay gumagamit sa pangalang Agatha, iniipon niya ang kanyang lakas at tapang para maghiganti. Ang bahay ay simple ngunit komportable, puno ng kagamitan na ginamit ni Jude upang tulungan siya. Agatha, kailangan mo munang kumain. Baka mawalan ka ng lakas kapag lalo kang pumayat. Huwag na huwag ka ding magpupuyat. Saad ni Jude at saka inilagay sa harapan ni Liana ang pagkaing kanyang inihanda. Hindi mo na ginagamit ni Liana ang kanyang pangalan upang mas maging ligtas siya. Salamat, Jude. Hindi ko pa kaya eh. Kailangan kong tapusin ito. Hindi ko pwedeng hayaan na makalusot ang pamilya de Castro sa ginawa nila. Hindi mo rin naman kailangan magmadali. Tutulungan naman kita eh. Kailangan maging maingat tayo sa bawat akbang na gagawin natin. Ayos lang ako, Jude. Alam kong matagal na ako naghintay sa pagkakataong ito. Ngayon, oras na para makuha ko ang katarungan. Detalyado ang plano ni Liana. Masusing pinag-isipan. Sa harap ng isang malaking mapa ng mansyon ng mga de Castro at mga larawan ng miyembro ng pamilya, siya ang naglalarawan ng mga hakbang na kailangan niyang gawin para sa kanyang paghihiganti. Dapat nating suriin ang lahat ng mga posibleng daan sa mansyon. Dito, sa likod ng bahay, may lihim na daanan na makakatulong sa atin upang hindi makitang pumapasok. Maganda ang plano mo, Agatha. Ngunit paano natin makokontrol ang seguridad ng paligid? Tiyak na maraming gwardya ang makakakita sa atin. May mga plano na ako para doon. May mga oras na ang gwardya ay nagbabago ng shift. Kaya maghihintay tayo sa oras na mababa ang kanilang pag-iingat. That's a good idea. Magsimula tayo sa pagkolekta ng mga impormasyon mula sa loob ng mansyon. Kakailanganin natin ng mga tauhan na magbibigay ng mga detalyadong impormasyon. Gagawin natin to. Meron tayong sapat na oras upang magsanay at maghanda. Huwag tayong magmadali. Sagot naman ni Liana. Sa mga sumunod na linggo, si Liana at Jude ay nagtatrabaho ng sabay upang matiyak na ang bawat detalye ay maayos. Ang lumang bahay ay merong mga kagamitan, mga dokumento at mga mapa habang ang dalawang magkaalyado nagtatayo ng kanilang estratehiya. Si Liana ay nagsanay ng mga taktika para sa pag-akyat ng mga pader at pinahusay ang kanyang kasanayan sa pakikisalamuha sa mga gwardya. Si Jude naman, nagbigay ng suporta sa pamamagitan ng pag-aalok ng kagamitan at mga impormasyon. Agatha, tingnan mo itong mga gamit. Makakatulong to sa iyo na makalusot sa mga gwardya nang hindi sila napapansin. Salamat, Jude. Ang bawat piraso ng kagamitan na to, mahalaga sa aking plano. Mapapanagot ko rin ang pamilya de Castro. Alam ko magagawa mo ito. Sa bawat akbang na gagawin natin, sigurado ako makakamta natin ang katarungan. Nilukot ni Agatha ang kahuli-hulihang litrato na meron siya bilang Liana Mariano. Sa sobrang dami ng masasakit na alaala sa likod ng larawang yon, alaalang puno ng pang-aapi at pighati. Ngayon, iniwan na niya ang pagkakakilanlang yon. Ang oras na ito, hindi na siya basta kasambahay na inaalipin.
at inaalipusta. Ito ang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Matapang na hinarap ni Agatha ang sarili sa salamin at nang magtama ang mata niya sa refleksyon, nakita niya ang matang punong-puno ng galit. "You look gorgeous, Agatha." Napalingon ang dalaga sa pinto. Nakakuyom si Jude sa gilid ng pinto habang nakatingin sa kanya na may halong paghanga at pagmamalaki. "Thanks, tama lang yan. Na masilaw sila sa kagandahan ko. Shall we go? The party will miss us kung dadating tayong late." Tumango naman si Agatha bago haplosin ang sexy dress na suot niya, na tila isang simbolo ng kanyang bagong pagkakakilanlan. "You look fearless, Agatha. I'm so proud." Matamis na ngumiti ang dalaga at tinanggap ang kamay ni Jude na naghihintay sa kanya. "I'm fearless." Determinadong saad niya. Ito ang gabi kung saan ipapakilala siya. Ito ang gabi na muli niyang haharapin ang mga taong umalipusta sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya basta ordinaryong tao lang. "The Barozos are here!" Sigaw ng isang paparazzi. Agad na dumami ang mga tao sa paligid, tila ba sabik na sabik sa kanilang pagdating. Lumabas si Jude sa kotse at mabilis na umikot upang pagbuksan ng pinto ang dalaga. Mapang-akit na ngumiti si Agatha habang bumababa sa kotse. Ang slit ng kanyang red dress ay sumasalamin sa mga flashes ng kamera. Nang tuluyang makababa ang babae, natigilan ng ibang mga paparazzi. Ang kanilang mga mata, tila sinasagap ang bawat detalye ng babae. "Wow! Ang ganda niya!" Sunod-sunod ang pagkuha ng litrato kay Agatha. Nakangiti lamang siya. Ngunit sa kanyang loob-loob, ito na ang unang hakbang, ang makikilala siya ng lahat. Umaksyon ang mga bodyguards ng dalawa upang matiwasay sila makapasok sa loob ng venue. Sa labas pa lang, naririnig na ni Agatha ang eleganteng tugtog na umaabot sa kanilang mga tenga. Humugot ng kalmanting paghinga si Agatha. Napansin niyo ni Jude, kaya marahan niyang pinisilang kamay nito bilang pag-aalaga. Nang bumukas ang malaking pinto ng engranding venue, napatingin ang lahat ng nasa loob. Ang pinto ay hindi basta-basta binubuksan sa kalagitnaan ng pagtitipon, maliban na lang kung may mahalagang tao sa likod nito. Pumasok doon ang isang binata na kilala ng lahat bilang sikat at mayamang si Jude Barroso. Ngunit ang magandang dalaga na kasama nito, tila isang misteryosong reyna na hindi pamilyar sa karamihan. Para bang kumikinang ang paligid ng dalaga. Ang suot niyang red-fitted dress mayroong mataas na slit. Kulot ang itim na itim niyang buhok na bumabalot sa kanyang likod. At ang bawat hakbang niya tila naglalakbay sa red carpet na nagbibigay sa kanya ng isang regal na presensya. "Mr. Barroso, welcome! Ang akala ko hindi na kayo makakarating. Ito na ba ang girlfriend mo na galing sa ibang bansa? She looks stunning." Inilahad ng organizer ang isang kamay sa harap ng dalaga. Saglit itong sinulya pa ni Agatha bago tinanggap. "I'm Agatha Barroso. I'm his wife." Sagot niya, na ikinagulat ng organizer. Bahagyang lumaki ang mga mata nito, ngunit agad din nagkaroon ng ngiti sa labi. "Wow! I didn't know na ikinasal na palang the one and only na si Mr. Barroso. Congratulations." Palihim na inilibot ni Agatha ang kanyang mata sa paligid ng venue. Hindi siya nabigo. Sa hindi kalayuan, natanaw niya ang mga pamilyar na muka. Ang mga ito'y tila nagtataka. Magkasalubong ang mga kilay habang pinagmamastan ang mga misteryosong bagong dating. Ang muka ng mga taong dating nagwalang bahala sa kanya ngayon nagbabalik tanaw, na tila ba pinipilit nilang kilalanin ng pamilyar na anyo. Lihim na napangisi si Agatha. Ito na ang bagong simula, ang kanyang pagkakataon na ipakita ang kanyang tunay na halaga at makilala hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang isang Barroso. Habang patuloy na naglalakad si Agatha at Jude sa gitnang bahagi ng venue, ang mga bisita ay nagbubulong-bulungan. Tila mas nag-uusisa sa bagong anyo ng mag-asawa. "Jude, Agatha, I'm so glad you could make it." Tumayo si Mrs. Delgado, isang matandang kaibigan ng pamilya Barroso. "At ikaw, Agatha, parang hindi kita nakilala, napaka-stunning mo."
Salamat, Mrs. Delgado. Masaya ako narito. Talagang nga, Agatha, nakaka-amaze ka. Paano mo nakuha ang dress na yan? Napaka-elegante. Ako nagdisenyo nito. Naglaan ako ng oras upang siguruhin perfecto ang lahat ng mangyayari sa gabing ito, lalo na sa akin at sa damit ko. Haba, maraming salamat sa pag-unawang binigay mo sa amin. May mga bago tayong bisita na gustong makilala ka. Saad ni Mrs. Delgado. Habang patuloy na naglalakad, nakita ni Agatha ang matronang dating nagbigay sa kanya ng matinding pang-aapi. Napansin ng babae ang presensya ni Agatha at naguguluhan. Liana, ikaw ba yan? Nagtaka ang matrona. Ang boses nito ay may halong takot at panghihinayang. Hindi ko akalaing makikita kita dito. Paano ka nakarating dito? Siyempre, isa na akong Barroso. Hindi na ako ang dati mong kinikilala. Ngunit paano mo nagawa ito? Ikaw ba talaga ang babaeng nasa likod ng damit na yon? Oo, ako nga. Hindi na ako ang Liana Mariano na nakilala mo noon. Ngayon, ako na ang Mrs. Agatha Barroso, asawa ni Jude Barroso. Wow! Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Sagot ng matrona habang unti-unting nagiging formal ang kanyang tono. Congratulations sa'yo. Ang mga Barroso ay isang prestihiyosong pamilya. Salamat. Tugon ni Agatha na may halong formalidad at bahagyang pagmamalaki. Ako nga, hindi ko alam na ikinasal na si Jude. Sino ba ang asawa niya? Tanong ni Mr. Castillo, isang kilalang negosyante sa industriya. Ang kanyang asawa si Agatha. Tila baga siya ay nagbago ng malaki. Tinitignan ko ang kanilang bagong anyo. Hindi ko akalain na siya ay dating kasambahay. Talaga nga? Nagtatakang tanong ni Mr. Castillo. Mukhang kapansin-pansin ang pagbabago. Siguradong marami siyang pinagdaanan. Ngunit si Agatha, tila hindi nagmamalasakit sa kanilang mga opinyon. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa pagtanggap ng mga kasalukuyang tao sa paligid. Huwag kalimutang mag-enjoy sa party, sabi ni Agatha kay Jude, habang tinuturo ang direksyon ng mainit na lugar ng kasiyahan. Nang makarating sila sa isang grupo ng mga kilalang bisita, na puno ng halakhakan at tawanan ng lugar. Mr. Barroso, napakaganda ng asawa mo. Kumusta naman ang buhay may asawa? Well, it's happy marriage. Masaya akong magkasama kami dito. At si Agatha? Malaking tulong yan sa buhay ko. Ang ganda mo talaga, Agatha Iha. Your dress is shining. Sigurado ako magiging sentro ka ng atensyon ngayong gabi. Maraming salamat. Ang gabing to ay espesyal sa akin. At masaya ako narito kayo. Lalo na si Jude. Kasi importanteng tao siya sa buhay ko. Sa pagpasok ni Agatha sa bagong mundo ng mga Barroso, ang kanyang bawat hakbang ay tila isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang mga tingin ng mga bisita at ang mga pag-uusap sa paligid ay sumasalamin sa kanyang bagong pagkakakilanlan. Habang patuloy na naglalakad si Agatha at Jude sa venue, may ilang palakpak silang naririnig. Agatha, Jude? Talaga nakakagulat kayo. Ang ganda mo talaga, Agatha. Hindi ko alam na ikaw pala si Mrs. Barroso. Salamat po. Sana magustuhan niyo ang gabing to. Sa kabila ng ingay, si Agatha ay kumalma. Lumapit sa isang maliit na table kung saan naroon ang mga appetizer. Hinarap niya si Jude. Ang kanyang mga mata may halong pangaakit at pangungusap na puno ng pagnanasa na ipakita ang kanyang bagong katauhan. Napakaganda ng gabing to, Jude. Nakaka-excite na makita ang reaksyon ng mga tao sa akin. Di mo ba napapansin na mata nila sa'yo? Iba talaga ang dating mo ngayon. Ang dami mong nakukuha dahil na sa suot mo at sa kagandahan mo. Ang totoo, gusto ko yun. Ito ang oras na ipakita na hindi na ako basta-basta. Saktong panahon na lumapit si Mr. Barreto, isang respetadong negosyante na kaibigan ni Jude. Agad naman itong humarap sa mag-asawa. Mr. Barroso, magandang gabi. Ang ganda ng asawa mo. Parang isang reyna. Maraming salamat. Hindi mo na kailangan bulahin. Alam mo, Agatha, marami ako narinig tungkol sa'yo eh.
Napakabuti ng pagkakagawa ng iyong gown. Magaling! Nagagawa mo magbukang prinsesa at reyna sa gabing to. Nung bumalik si Jude sa kanyang business partner, napansin agad ni Agatha ang isang pamilyar na muka. Ang kanyang dating boss, si Mrs. De Castro, na naglalakad patungo sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Akala ko'y hindi na kita makikita sa ganitong uri ng pagtitipon. Tanong ni Mrs. De Castro na may halong pagkagulat at pagkabahala. Bakit? Wala ba akong karapatang pumunta dito? Ngayon, ako na ang Mrs. Agatha Barroso. Mukhang di mo inaasahan ng ganitong pagbabago ko. Di ba? Hindi nakasagot si Mrs. De Castro. Ang kanyang mga mata, naglalaman ng katanungan. Ang kanyang tinig ay tila nalulunod sa ingay ng venue. Nagpatuloy si Agatha sa pagtingin sa paligid. Nang magtagumpay na magkasama si Agatha at Jude, nakita nila isang magarang buffet na punong-puno ng masasarap na pagkain. Mukhang maraming tao ang nahulog sa kagandahan ng gabi. Saad ni Jude, habang tinuturo ang mga masasarap na delicacy sa buffet. Habang patuloy na bumubuhos sa mga bisita sa engranding venue, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas sa gabi ng kasiyahan. Habang si Agatha at Jude ay nasa gitnang bahagi ng venue, isang sumabog na tunog ang pumunit sa pag-uusap at nagdulot ng kaguluhan. Isang sigaw ang pumuno sa hangin. Agatha! Jude! Saad ni Mrs. De Castro. Bakit nandito ka? Hindi mo ba alam na ang ganito okasyon ay para lamang sa mga tunay na tao? Ang mga bisita ay nagtinginan. Ang kanilang mga muka ay nagiging saksi sa isang hindi inaasahang drama. Si Agatha nagulat nung una ngunit agad kumalma. Mrs. De Castro, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko akalain na ang dating kasambahay ng aking pamilya magtatangkang makipagsabayan sa amin. Sagot ni Mrs. De Castro. Mapagmataas ang boses, puno ng pang-iinsulto. Mukhang hindi mo pa rin natutunan ang iyong leksyon. Saan ka pupunta? Nakalimutan mo na ba ang iyong lugar? Nagkumpulan ng mga bisita. Ang ilan may mga kamera at nagtatangkang i-record ang mga nangyayari. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa mag-asawa na tila nabigla sa pangyayari. Hindi mo ba alam, Mrs. De Castro, na ngayon hindi na ako ang dati mong kinikilala. Ako na ngayon si Mrs. Agatha Barroso. Hindi mo ako pwedeng gawing ordinaryong tao lamang. Ano sinasabi mo? Ang totoo, isa ka lang namang impostor. Wala kang karapatang maging bahagi ng ganitong uri ng klase. Puno ng tensyon ang hangin. Ang mga bisita ay nakatingin. Ang iba'y nag-uusap ng mga haka-haka. Si Jude naman, hindi na naitago ang kanyang galit. Tumayo mula sa kanyang upuan at nagsalita ng matigas. Mrs. De Castro, tama na ho. Huwag mong gawing dahilan ng okasyon na to para sa mga personal mong issue. Ang gabi na to, para sa pagdiriwang ng mga tagumpay, hindi para sa mga taong mahilig sa drama. Ikaw ang hindi mo alam ang iyong lugar. Maaari ka maghangad ng anumang bagay, pero hindi ka magiging tunay na bahagi ng mataas na lipunan. Nag-umpisang mag-ingay ang mga bisita. Ang mga usapan tila bumabalot sa paligid ng mag-asawa at kay Mrs. De Castro. Ang mga mata ni Agatha sumalubong sa tingin ni Jude. Nagkaroon ng pangunawa sa kanilang pagkapahiya sa harap ng maraming tao. Lahat tayo may karapatang umangat, Mrs. De Castro. Ani Agatha. Hindi mo maaaring pigilan na isang tao mula sa kanyang pinapangarap na buhay. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Mr. Barreto. Siguro oras na para tayong lahat ay umupo at mag-usap na maayos. Let's just talk calmly, Mrs. De Castro. Bakit? Para ipakita sa lahat na ako may problema, ikaw, Agatha, ay maaaring maging bahagi ng pamilya Barroso. Ngunit ang isang tao, hindi maaaring kalimutan ng kanyang nakaraan. Nagsimulang mag-agawan ng mga tao sa paligid. Ang mga bisita tila nagiging bahagi ng isang malawak na pagtatalo. Oh, you don't have to finish it all. Ani Agatha. Ang kanyang boses, punong-puno ng pang-uuyam at kapangyarihan.
Nagkaroon ng ilang minutong katahimikan habang ang mga bisita ay nagmumuni-muni sa nangyayari. Ang mga mata ni Agatha nagliliwanag sa isang bagong determinasyon. Bagamat ang gabi nagkaroon ng isang hindi inaasahang pagbabago, napatunayan niya na ang kanyang tunay na halaga hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa kanyang sariling lakas at kakayahan. I think we've made our presence known, sabi ni Agatha. Ngayon ay oras na para ipakita sa kanila ang tunay na halaga ng pagbabayad ng utang. Lahat ng plano mo ay maayos na, Agatha. I'm here to support you every step. Jude, oras na para magpatuloy sa plano natin. Are you ready for this? Tanong ni Jude. Matagal kong pinlano to. Oras na para magbayad sila sa akin. Very well, let's proceed then. Alamin natin ang plano ng pamilya De Castro. Habang si Agatha nag-aabala sa paghahanda, hindi niya namamalayan na ang pamilya De Castro nag-uusap sa kanilang sulok ng ballroom. Hindi ko alam kung paano to nangyari. Pero mukhang may plano ang babaeng yun. Sabi ni Mr. De Castro habang nag-uusap sila ng kanyang asawa at kanilang anak. Baka hindi na natin kaya itong kontrolin. Kabadong saad ni Mrs. De Castro. Hindi na natin alam kung ano mangyayari sa susunod. Ngunit bago pa makapagdesisyon ng pamilya De Castro, ang kanilang mga pag-uusap ay naputol ng pagdating ng isang tauhan ng hotel. Pasensya na po pero kailangan ko ipaalam sa inyo na may mga abala sa security cameras sa lugar sa paligid. May mga technical na issue at hindi ito inaasahan. Naku, bakit naman ngayon pa? Saad ni Mr. De Castro habang nagmamasid sa paligid ng ballroom. Good evening? Sabi ni Agatha nang siya'y lumapit. Ang kanyang tinig naglalaman ng pagtitimpi. Agatha, ano ang kailangan mo? Kabadong saad ni Mrs. De Castro. Hindi na natin kailangan pa magtago, di ba? Tama ng drama. Dapat nga, automatiko ko na kayong hinahatulan eh. How can you blame us? Hindi kami ang may kasalanan sa lahat ng ito. Hindi ko na kailangan pa makinig sa mga palusot nyo. Alam ko lahat ng ginagawa nyo. At unti-unti parating na ang oras para magbayad kayo. Makalipas ang ilang linggo mula sa magarbong party, ang mga De Castro ay nagtipon para sa isang board meeting ng kanilang kumpanya, ang De Castro Holdings. Ang kanilang pagkakagulo mula sa nangyari ay tila lumipas, ngunit ang kanilang buhay patuloy na apektado, lalo na sa negosyo. Si Mr. Alejandro De Castro nakaupo sa ulo ng mesa, kasama ang kanyang anak na si Clarissa at ang kanyang executive na si Martin at Isabel. Ang pagpupulong ay tila umuusad ng maayos nang biglang bumukas ang pinto at isang babaeng naka-red dress ang pumasok patungo sa kwarto. Pardon the interruption, but I believe I have an appointment here. Sabi ng babae. Lahat ng mata sa kwarto agad na tumingin sa bagong dating. Ang mga empleyado at pamilya De Castro nagulat na makita mukha ni Agatha ang bagong Mrs. Barroso na ngayon ay pumasok sa opisina. Yana? Gulat na tanong ni Clarissa. Puno ng gulat at kuryosidad ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Si Agatha ay humakbang patungo sa mesa ng mga De Castro at ang kanyang tindig puno ng kumpiyansa. Good morning. Ako si Agatha Barroso. May ilang proposal ako nais i-offer sa inyo. Nagtingi na ng pamilya De Castro sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha tila naglalaman ng hindi may paliwanag na pagkabigla. Ikaw, Agatha Barroso, ang asawa ni Jude Barroso. Anong pakay mo sa amin? Of course, may kinalaman to sa negosyo. Gusto ko ipakita sa inyo ang proposal na pwedeng magbigay ng benefit to the both of us. Not just us but also our companies. Pangunahing executive ng kumpanya si Isabel at nakatingin to kay Agatha na may halong pagtataka at pag-aalinlangan. Anong kinalaman ng De Castro Holdings? Ba't mo gusto makapag-ugnayan sa amin? This proposal ay para sa isang joint venture na maaaring magdulot ng malaking kita para sa kumpanya nyo at sa kumpanya ng aking asawa. Paliwanag ni Agatha. Ngunit bago pa makapagbigay ng karagdagang detalye si Agatha, lumapit si Mr. Alejandro De Castro at tinanong siya ng mas malapit. Can you explain to me? Why do you know so much about our company?
Mahinang natawa si Agatha. Sa totoo lang, matagal ko nang pinag-aaralan ng kumpanya nyo. Bilang isang bagong bahagi ng industriya, nais ko ipakita na kapaki-pakinabang ako sa business partnership na to. At ba't kami magtitiwala sa'yo? Tanong ni Martin, ang isa pang executive. Baka lamang isa itong marketing stunt. Nope, just trust me. This will help your company. Ang annual gala ng De Castro Holdings ay isang highly publicized event na isinasagawa sa isang maluwang na ballroom na may engranding lokasyon at dekorasyon. Ang mga prominenteng tao mula sa sektor ay naroroon at ang venue ay puno ng magagarang gowns, tuxedos at masigabong pagdiriwang. Pagpasok ni Agatha, nagtipon ng mga bisita sa paligid at ang kanilang mga mata nakatutok sa kanya. Ang kanyang matalim na tingin ay nagbigay ng signal sa mga bisita at sa pamilya De Castro na meron siyang mahalagang anunsyo. Good evening everyone! Ako po si Agatha Barroso, and this night will not be an ordinary night for De Castro family. Nagkatinginan ng mga bisita. Puno ng pag-aalala at pagkamausisa ang kanilang muka. Samantala, si Mr. Alejandro De Castro, nakaupo sa harapan, agad na lumapit kay Agatha. Anong nais mong iparating, ha? Hindi ako nandito upang makipagtawaran. Narito ako upang ipakita sa lahat ang tunay na mukha ng De Castro Holdings. Biglang dumilim ang ilaw sa ballroom at isang malaking screen ang lumitaw sa likuran ni Agatha. Ang screen ay nagbukas ng isang live feed na nagpakita ng isang illegal na operasyon sa warehouse. Isang operasyon na nagmamanipula ng mga dokumento at nagbabalik ng mga illegal na produkto sa merkado. Ang mga bisita ay nagbulungan at nagulat sa nakikita nila. May mga dokumento at operasyon na pinapakita ay ang mga ebidensya ng tax evasion, bribery, at iba pang illegal na gawain na hindi pa dati alam ng publiko. Anong ginagawa nyo? Sigaw ni Clarissa. Kabadong-kabado ang boses nito. Ang mga video na ito, kinunan sa loob ng inyong warehouse. Sabi ni Agatha, habang ang video feed lumipat sa pag-uusap sa telepono sa naglalaman ng mga plano mula sa bribery at pagmanipula ng stock sa market. Ang lahat ng ito, dokumentado at naisabit na sa otoridad. Ang mga bisita ay abala sa pagkuha ng mga larawan at mga video. Ang pagkasira ng reputasyon ng pamilya De Castro ay nagiging mas malala habang ang patunay na kanilang gawain ay iligal at pinapakita yun ni Agatha sa publiko ngayon. Sa gitna ng kaguluhan, naglakad patungo sa pamilya De Castro si Agatha. Mukha talagang nag-aalala siya, ngunit ang totoo, isa lamang sarkastikong emosyon ang kanyang pinapakita. Hindi mo kami matatalo sa ganitong paraan. Hindi ko kayo tinatalo. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Ang lahat ng ito makakaapekto sa inyong negosyo at mga relasyon sa publiko. Agatha, huwag mong gawin to! Pakiusap ni Isabel. Sino ang makikinig sa amin kung nasa ganitong sitwasyon kami? Ang mga taong makikinig ay ang publiko na nais malaman ang katotohanan. Sabi ni Agatha habang nag-aayos ng ilang dokumento at ebidensya sa harap nila. Habang ang pamilya De Castro ay lumuhod sa harap ng kanilang bisita, nagkaroon ng isang matinding reaksyon mula sa media. Ang mga cameras ay nag-record sa lahat na nangyari at ang video footage ng mga illegal na gawain at mga pagkakamali ng pamilya De Castro mabilis na kumala sa social media at news outlets. Nang umalis si Agatha mula sa venue, ang pamilya De Castro ay naiwan sa gitnang bahagi. Malupit na paghihiganti ang gusto ni Agatha. Hindi lamang isang simpleng pagwawagi. Ang gusto niya masira ang reputasyon at negosyo ng mga De Castro at labis maapektuhan ang buong pamilya nito. Yun ang tagumpay na kanyang kagustuhan. Ang bawat takbang ng kanyang plano, nakapaloob doon ang kanyang determinasyon at ang kanyang desisyon na ipakita ang katotohanan ay nagbigay daan sa isang makapangyarihang aral sa lahat ng mga sangkot. Samantala, nakaupo sa isang maginhawang bench si Jude sa gitna ng bahagi ng garden. Ang kanyang mga mata nakatingin sa bituin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-alala at pag-asa.
Ang kanyang kamay, nakahawak sa isang maliit na kahon, ito ay engagement ring na matagal niya ng plano. Sa kanyang pag-iintay, naisip niya ang lahat ng pagkakamali at pagsubok na kanilang pinagdaanan. Sa kabila ng lahat, ang pag-ibig niya para kay Agatha hindi matitinag. Habang ang oras ay lumilipas, isang tahimik na yapak ang kanyang narinig. At si Agatha, lumabas mula sa pinto ng bahay. Nakadress na simpleng puti, ngunit elegante. Ang kanyang buhok malambot na bumabagsak sa kanyang balikat, at ang kanyang mga mata nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Sa paglapit niya kay Jude, nagkaroon siya ng pakiramdam na siya ay nasa isang mahalagang sandali. "Are you waiting for me?" Tanong ni Agatha. "Agatha, yes, I did wait for you." Bakas sa boses ni Jude ang kasiyahan. Tumayo siya mula sa bench at naglakad patungo kay Agatha. Lumapit siya dito at kitang-kita sa kanyang mga mata ang kakaibang damdamin na nais niyang ipahayag sa babae. "Alam mong hindi ako magaling sa mga salita. Ngunit may mga bagay akong gustong sabihin sa'yo na matagal ko na itinago. Agatha, mula nung una kitang nakilala, marami nagbago sa buhay ko. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at sakripisyo, ikaw ang naging inspirasyon ko." Tinanggap ni Agatha ang kahon at binuksan to. Hindi siya makapaniwala sa kanya nakikita ngayon. Isang magarbong engagement ring. Nag-umpisang tumibok na mabilis ang kanyang puso dahil sa labis na emosyon na nanggagaling doon. "Hindi ko alam kung paano sasabihin to, pero gusto ko malaman mo na mahal kita. Ang lahat ng mga nangyari, ang mga pagsubok, ang mga tagumpay, lahat ng yun, dinala ka sa akin. You are the only person that makes me happy. You are the reason why I'm still here, why I'm still fighting." Lumuhod si Jude sa harapan ni Agatha. Umaasa na sana sagutin siya ng babae sa paraang gusto niya. "Agatha, will you marry me? Gusto ko magpatuloy yung pagsasama natin sa kabila ng lahat ng pagsubok." Habang nag-aantay ng tugon si Jude, bumaling sa kanya si Agatha. Naluluha ito at nakakaramdam ng kakaibang saya sa kanyang puso. "Jude, hindi mo alam kung gaano ako nasaktan at nahirapan. Pero salamat sa'yo. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. You gave me hope. Because of you. You helped me. You helped me in everything. That's why I wanna say yes. Gusto ko maging totoo na yung pagsasama natin. Gusto ko maging totoo ang asawa mo na. Yung wala nang halong kasinungalingan. And I love you too. I love you so much, Jude." Masayang-masaya silang pareho. Taos-puso silang nagpaubaya sa mahigpit na yaka para sa isa't isa at hinalikan ni Jude ang babae sa ilalim ng malamig na buwan. Ang kanilang pagyakap sa isa't isa ay naglalaman ng pag-ibig at pag-asa. Ang mga bituin sa langit ay tila nagliwanag palalo. Tila masaya sa nangyayari sa kanilang dalawa. Napuno ng bulaklak ang magarang simbahan. Mga puting rose, crystal na chandelier na naglalabas ng malambot na liwanag. Ang mga upuan mayroong eleganteng puting cover at pink na ribbons. Ang hangin din ay napuno ng tunog ng klasikal na musika mula sa isang string quartet. Ang lahat na naging saksi ng kanilang espesyal na sandali ay tahimik sa isang bahagi, ngunit nagpapalitan ng masayang ngiti. Suot ni Jude ang formal na taksido. Nakatayo siya sa harap ng altar, kabado ngunit masaya. Sa kabilang bahagi ng simbahan, naroon si Agatha sa dressing room. Puti ang kanyang gown na may intricate lace designing at detailing. At mahahabang train, kumikislap din sa bawat paggalaw. Kitang-kita sa kanyang mata ang kasiyahan. Nang magbukas ang pinto ng simbahan, dahan-dahang naglakad papasok si Agatha. Ang kanyang puting gown, bumabalot sa kanya ito, punong-puno ng pagkaelegante. Maayos din ang
tali ng kanyang buhok at meron pang puting bulaklak doon. Wow! Ang ganda ni Agatha! Bulong ng isang bisita. Si Jude naman, hindi na makapaghintay na makita si Agatha. At nang makita niya ito mula sa dulo ng altar, halos mapanganga siya. Agatha, ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko ngayong araw. Ito, ang araw na ito, pinaka-espesyal sa atin. Tatandaan ko ang araw na to, Agatha. Ewan ko sa'yo, huwag kang pakilig dyan. Di ko nga alam kung paano ko ipapaliwanag yung kaba ko ngayon eh. Kumalma ka, para kumalma din ako. Nagsimula na ang seremonya ng kasal at ang bawat salita puno ng damdamin at sinseridad. I, Jude Barroso, promised you, Agatha, na sa lahat ng oras ng ligaya at pagsubok, magiging katuwang mo ko. Mahal kita mula sa araw na to hanggang sa wakas ng aking buhay. Ako, si Agatha, nangangako sa iyo, Jude, na sa lahat ng oras, sa lahat ng pagsubok at ligaya, ako ang magiging katuwang mo. Mahal kita mula sa aking puso, at ang pagmamahal ko sa iyo walang hanggan. Matapos ang seremonya, pumunta ang mga bisita sa reception hall para sa isang masayang selebrasyon. Ngunit bago ang lahat ng kasiyahan, nagtungo muna si Agatha at Jude sa isang pribadong sandali sa likod ng bahay. Ang hardin na puno ng luntiang halaman at isang fountain sa gitna. Jude, may gusto akong gawin, ani Agatha habang naglalakad patungo sa fountain. Bago tayo magsimula ng bago nating buhay, kailangan ko pakawalan ng mga alaala na nakaraan ko. Ano ibig mo sabihin? Anong plano mo? Mga dokumentong to, puno ng sakit at alaala ng madilim ko nakaraan. Gusto kong alisin ang lahat ng to para makapag-focus tayo sa kinabukasan natin. Sige, love, kung ano ang mas makabubuti sa'yo at sa bago nating simula. Dahan-dahang inilabas ni Agatha ang mga dokumento mula sa kahon at inilagay ito sa ibabaw ng fountain. These documents, ito yung naglalaman ng pang-aabuso at sakit na dinanas ko. Gusto kong tapusin ang lahat ng to. Ayoko nang maghiganti, tapos na ako. Gusto kong magsimula tayo ng malaya sa mga alaala na nakaraan. Nalulunod ang mga dokumento sa tubig ng fountain. Napatingin naman si Jude sa babae. Ngayon ay malaya na ako. Mula sa mga sakit na dinulot sa akin ng pamilyang yon. At mula sa mga alaalang nagbigay ng kirot sa puso ko. Alam mo, Agatha, mangyari man ang lahat, magiging sayo pa rin ako. Nandito lang ako para sayo. Salamat, Jude, ha? Hindi ko magagawa lahat ng to kung wala ka. Sa huli ng gabi, ang mga bisita ay nagtipon sa reception hall at ang kasiyahan ay nagpatuloy. Ang bawat takbang ng sayaw natin, parang isang paglalakbay sa bago nating simula. Napangiti ng matamis si Agatha. Oo naman, pati ang galaw natin. Nagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa natin. Ang kanilang pagdiriwang ay hindi lamang isang kasal, kundi isang simbolo ng kanilang paglalakbay mula sa madilim na nakaraan patungo sa maliwanag at masayang hinaharap. Ang mga bituin sa langit at ang mga ilaw ng reception hall ay nagbibigay ng liwanag na nagpapakita ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Matapos ang kanilang engrandeng kasal, namuhay sina Agatha at Jude sa isang farmhouse sa Nayon, malayo sa magulong buhay ng syudad. Meron doong mga bulaklak, magagarang taniman, malawak na hardin, at ang kanilang bahay ay isang lugar na puno ng kapayapaan, ligaya, at pag-ibig. Ngayon, ang mag-asawa nag-host ng isang espesyal na garden party upang ipagdiwang ang kanilang unang anibersaryo. Ang garden na ito puno ng makukulay na bulaklak. Nakasuot naman si Agatha ng eleganteng floral dress na pumapantay sa kagandahan ng garden. Nakasuot naman ng isang smart casual outfit si Jude at mukhang relaxed at masaya.
Habang si Jude ay nagkukwento sa isang grupo ng mga bisita, lumapit naman sa kanya si Agatha at hinawakan ng kanyang kamay. Jude, let's toast? For our first anniversary? Nako, that's a good idea, my love. Gusto ko sana magpasalamat sa lahat ng taong nandito para sa atin. Salamat sa pagdalo at sa pag-celebrate ng aming pagmamahal. Sa mga mahal namin sa buhay, at sa bagong simula na nagbigay sa atin ng pagkakataon na magkasama at maging masaya, let's have a toast. Pagkatapos ng toast, pumunta sila sa sulok ng hardin kung saan tahimik. Ang lugar ay mayroong comfy na upuan at isang malambot na blanket na nagbigay ng init sa kanilang pagsasama. Kumikislap ang mga bituin sa langit at kitang-kita ang liwanag ng buwan. And it gives romantic ambience to the garden. Jude, iniisip ko lang kung gaano ka-importante ang bawat sandali sa atin. Bakit mo nasabi yan? Dahil sa lahat ng pinagdaanan natin, sa lahat ng pagsubok at saya, natutunan ko ang mga simpleng bagay. Hindi lang simple. It is important. Just like time. Noon, ang dami kong nararanasang pasakit at pahirap. Tapos ngayon, bigla ko mararanasan ng ganitong kasiyahan. Honestly, I never expected this to happen. Thank you. I agree. Kaya naman, gusto kong tanungin ka. Gusto ko malaman kung ano yung pinaka-pinahahalagahan mong bahagi ng relasyon natin. I think, yung pagiging open at honest natin sa isa't isa. Alam kong kahit gaano pa man tayo kalayo sa mundo, lagi tayo nandyan para sa isa't isa. That's true, Agatha. And one of my favorites is noong nagtutulungan tayo sa lahat ng aspect ng buhay. Mula sa maliit na bagay hanggang sa malalaki. Habang unti-unting namamatay ang mga ilaw sa garden, nagsisimula na ring umuwi ang ilang bisita. Nagtungo naman si Agatha at Jude sa kanilang bahay na tinatawag nilang farmhouse. Ang kanilang paglalakbay sa magulong nakaraan patungo sa tahimik at masayang buhay ang nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Sa ilalim ng mga bituin, niyakap ni Jude si Agatha. Masayang masaya ako. After all the things that happened, sa'yo ako babagsak. At sa akin ka rin babagsak. Napangiti naman ang ubod ng tamis si Agatha. Thank you, Jude. Thank you for saving me. Thank you for everything you've done for me. Salamat sa pagtulong mo sa akin sa paghihigante na ginawa ko. Salamat din sa pagbibigay sa akin ng panibagong buhay. Salamat sa pagpaparamdam sa akin na tunay na mahalaga ako. All these things will become a story. At balang araw, ikukwento ko ito sa magiging anak natin. At habang ang hangin ay malamig, at ang bituin ay patuloy na kumikislap sa kalangitan, nagpatuloy sa paglalakad sina Jude at Agatha patungo sa kanilang bahay. Handang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, ang bagong simula nila na puno ng pag-ibig at pag-asa. The end.